to the book of Romans, chapter 10. Romans chapter 10, and we will read verse 31. Romans 10, 31. Walang 31 yata, 21. Romans 10, 21. But to Israel he said, all day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. So, nasusulat, but Isaiah, according to verse 20, sabi yan, but Isaiah is very bold and saith, I was found of them that sought me not, I was made manifest unto them that asked not after me. So, kinaukot ni Paul, yung prophecy ni Isaiah, yung mga preaching ni Isaiah. And he was quoting actually, yun pong message ng Panginoon, na binanggit kay Isaiah. So, I want you to notice, yung salitang hand. I have stretched out my hands, unto these gainsaying people. Bigyan ka ako ng whiteboard. Sun. So hand, I have stretched forth my hand. Ano, may kamay ba ang Diyos? Meron o wala? Meron? So, wala. That's true. John 4:24 says, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ano po ba ang karakteristik ng spirit? Ang karakteristik ng spirit, walang kamay at walang laman. Walang laman at walang buto. Spirit, di ba? So, yan ang karakteristik ng isang spirit, walang laman at walang buto. Okay? So, bakit sinabi may kamay ang Diyos? Diba? So, we'll be talking tonight about two words. Actually, ito yung nasa article ko sa proclaimer natin. We'll be talking tonight on the words anthropomorphism and anthropomorphism. Okay, bayan. So, we will read another verse, Ephesians 4 and verse 30. Ephesians 4:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. The word mentioned there that I want you to notice the word grieve. Grieve not. Ano? Kaya ba natin mapighati ang Diyos? Kaya ba natin masaktan ng damdamin ng Diyos? Pag sanayin ko kasi grieve, huwag mong pighatiin sa Tagalog, Huwag natin pighatiin ang Espiritu. Pero pag sinabing sa verse na, quench not the Spirit. Grieve not. Kaya mo bang mapighati? Kaya mo bang masaktan ng damdamin ng Diyos? Brother Paul Ocampo? Ayaw mo bang masaktan ng damdamin ng Diyos? Brother Luisito? For all you know, God is perfect, di ba? Sinabing perfect, wala nang mag-diminish, wala nang mag-increase. Perfect na di ba? So, wala rin yung term na most perfect. Hindi totoo yung most perfect. Hindi po pwede yung most perfect. Yung more perfect, most perfect. So na yung perfect, perfect yan, wala nang degree of perfection. Diba? So when you say God is perfect, wala na siyang i-improve, wala rin magbabawas sa Kanya. So, whether all of us will obey Him or not, whether all of us will go to hell or will go to heaven,
it will not increase nor diminish the happiness of God. Walang pababawas sa Kanya. Pero bakit sinabing grief? Not the spirit. Yan. So, maganda po, alam natin kung bakit nababanggit yung mga term niya. Ang Diyos, may kamay, may mata, may ilong. Mga properties ng ano yan ng may katawan Hindi yan property ng spirit. Diba? Pero bakit nabanggit ng Diyos, may kamay, may mata, may ilong. Diba? May bibig. At nasasaktan ng damdamin. Akala ko ba is perfect, so we will reconcile. So ito pong word na anthropomorphism, itong terms na anthropomorphism, hindi mo makikita sa Bible yun At sa totoo lang, may mga bagay-bagay sa Biblia na yung konsepto nandoon. Pero yung word na eksakto, wala. Kagaya ng rapture. Makakita yung rapture sa Bible. Verse na nalabanggit yung salitang rapture. Wala yan Kasi ang rapture is an English word derived from the Latin word rapere, which means catching away, Catching away. So, wala sa Biblia, yan salitang rapture, pero yung idea na meron pag-agaw sa mga saints, sa Bible. So, the word rapture means catching away. You cannot find the word rapture, pero yung idea of catching away, nandun. Sino bang ika-catch away? Mga saints. They will be caught away, sabi ng Bible, at the last trump, at the sound of the trumpet, the archangel will sound the trumpet, and then in Christ shall rise, and those will be alive, pagdating ng Panginoon, na buhay pa, will be taken to glory, they will be changed in the twinkling of an eye, to meet the Lord in the air. So, instantaneous yan, biglaan, mabilis na pangyayari. So, bigla tayo mawala. Parang ginagaw, bigla ka nawala, ginagaw. So, yung idea na doon, pero yung word na rapture, wala. Same thing with the word Trinity. Ha? Ano bang word na Trinity sa Biblia? Kaya nga mga iglesia, tatapang makipagdebate. Sige, nanapin mo. May salitang Trinity sa Biblia. Pero yung konsepto ng Trinity, nandoon, ano ba Trinity? Ang Trinity, doktrina na ang Diyos ay merong tatlong persona. Na ang Diyos ay nag-exist in 3 persons. We do not say there are 3 individuals. God is only one individual. In the one God are 3 different beings. Yun ang definition natin sa Trinity. Sa ordinaryong tao, mapa-angel o mapa-tao, pag sinabing 3 individuals or 3 persons, you're actually talking of 3 different beings. 3 persons means 3 individuals. Pero ang Diyos, one being, in the one being are 3 persons. Yun ang ibig sabihin ng Trinity. 3 different persons in one being. Parati nilang i-equal na pagka 3 persons, therefore, 3 gods. Yun ang kanilang pagkaintindi. Sa tao lang, totoo yun. Pag sila yung tatlong persona, 3 beings na yan. Pero ang revelation sa atin ng Bible, these 3 persons, again, exist in one being. Kaya ang mystery. Huwag na natin pagpipilitan na, di tatlo Diyos nyo. Sabi na kami tayo. Sabi ng Bible, I am God, besides me there is none else. There is only one God. Isa lamang ang Diyos. Ba't pa natin pipilit na tatlo? Pero kung yung isang Diyos ay inihag na 3 persona, dapat paniwalaan natin na 3 persona, yung isang Diyos. Dahil yun ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Kung hindi ka magkakaproblema dahil as is. Anong nabasa mo, yun na yun So, meron mga bagay-bagay na kahit hindi mo kayang intindihin. Dahil nasa Bible, maniwalaan mo. Hindi ko pwede natin maging patayan na pag hindi ko maunawaan, hindi ko tatanggapin, hindi pwede yun. Kaya maraming bagay na hindi natin nagpaniwala, pero ibig sabihin, hindi ko. Diba? Pero mga bagay-bagay na kahit hindi natin kayang explain, totoo. It doesn't mean na hindi totoo kasi hindi mo kayang explain. Okay? So, in-reveal sa atin sa Bible na
There is only one God. And in the one God are three different persons. Ngayon, yun ang mga Pentecostal, para nilang kinompromise. O sige, naniniwala naman, there's only one God. And there are three persons. Kaso lang, hindi three persons yun, one person pa rin. Yun yung ama, siya na rin yung anak. At siya na rin yung espiritu. Gaya ng ang tao, ang isang tatay, pwede siya maging anak kasi meron siyang tatay. Pwede rin siya maging ama dahil may anak siya. Pwede mo rin siya matawag na tao dahil tao siya. O pwede mo matawag na asawang lalaki dahil may asawa siyang babae. Pero you are only talking of one person. Yun naman ang kanilang paniwala sa Trinity. Hindi Trinity yun. Ang tawag doon ay oneness. Doktrina ng Pentecostal. Yung ama, siya na rin yung anak. At yung anak, siya na rin yung ama. Siya na rin yung spirit. Maniwala natin sa Trinity, in the one God are three distinct or three different persons. So, nasa pa yung Trinity? Di ba sa baptism, ano yung Trinity is baptism for this? Baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ayan o ang paliwanag sa ating Biblia. Okay? Ayan. Doon sa baptism ni Jesus, andun din yung Trinity. Yung anak, siya yung binaptize ni John the Baptist. Nung binaptize siya, nagsalita ang ama. Narito ang aking sinisintang anak. This is my beloved Son in whom I am well pleased. At nasan yung Spirit? Ang Spirit yung dove. Yung dove na dumapo. Sa bagay ka sa ulo ng panginoon. Diba? Trinity yun. Nung sumigaw si Jesus sa cross na, my God, why hast thou forsaken me? Trinity yun. Bakit dalawang my God lang? Kasi yung pangatlong persona. My God, Father, my God, Holy Spirit, why hast thou forsaken me? Doon sa Genesis chapter 1, sa creation of man, ando na yung Trinity. Sabi ng Bible, let us. Ano yung us? Diba? Let us make man. Genesis 1:26. Sinabi pa ng Diyos na, let me make man. Sabi ng Diyos, let us make man in our image. Doon sa Tower of Babel, may Trinity. Dahil nung makita ng Diyos na ginagawa ng tao yung Tower of Babel, sabi niya, let us go down and confuse their language. Let us go down. Sabi naman ng Diyos siya, anghel ang kausap doon. Ano, pinapantay ng Diyos yung sarili niya sa anghel? Nilalevel lang niya sarili sa anghel. Hindi ito. Diba? Saan ba yung Trinity? Doon sa Isaiah, Holy, holy, holy is God Almighty. Kaya nga meron tayong katasasabot na holy, holy. Actually, quoted dyan sa book of Isaiah. Holy, holy, holy. So, doon sa sa mga benediction sa Bible. Doon sa mga bating manimula, sa bawat epistle ni Apostle Paul, diba nandun na yung I pray God that your body will be served blameless and ganyan, no? And by the Spirit, Trinity. So you cannot find the word Trinity, pero yung idea ng Trinity, na meron tatlong persona ang Diyos, ay present. So maraming mga words na wala sa Bible, pero yung konsepto ng mga word, kung manire-represent ng concept, nasa Bible. Same thing with the word anthropomorphism and anthropomorphism. So madali lang po i-explain yan. Dalawang salita yan na kinumbine. Pag nakakita kayo ng word anthropo, parating man yan, man. Tao ang sabihin yan. Yan ang Greek word ng tao. Anthrop or anthropos. Greek word yan, yung anthropos. Kaya yung doctrine of man sa theology, at tawag doon anthropology, the doctrine of man. Kaya pag nakakita kayo ng mga terminology na may anthrop sa harap, o anthrop sa huli, eh tao, tinuturo siya, di ba? Ano yung mga word na may anthrop? Philanthrop, di ba? Philanthrop. Philanthropy, di ba? May mga tao, mga philanthropist. So, ano yung philo? Bakit, philo? Tapos, thropist. Philo is love,
Phileo eh. Greek word yung phileo eh. Phileo. And anthro, man. So pag sinabing philanthropist, mapagmahal sa tao. Kaya mga philanthropist, sila yung mga nanibigay, mga bilyon-bilyon nanibigay. Alam niyo ba kung bakit nagkaroon ng Silliman University? One of the oldest universities in the Philippines. Ano, mga sponsor ng mga Presbyterian. Yan ay naging possible because of a philanthropist na nagngangalang Dr. Silliman. Dr. Silliman. Philanthropist yun. So, phileo na anthropos man, lalaro man, kaya ba naman pagkawag-gawa sila. Philosophy, di ba? Ano naman yung philo? Wala palang anthro. Hinahanap natin yung anthro. Okay, ano naman yung morphism? Morphism is from the Greek word morphe. Oh, Brother Arsi, dito, no? Arsi, morphe. Morphe is form. In English, yung Greek word na morphe, ang ibig sabihin po ay form. So, pag sinabi mo anthropomorphism, it is what? Human form. Or elements of the body. Ano, ng tao. Na ina-ascribe sa Diyos. Ina-ascribe mo yung mga figure ng tao sa Diyos. Which in reality, wala namang ganun ng Diyos because God is Spirit. Kaya bakit mo ina-ascribe sa Diyos yung mga human form? Meron kang gustong i-describe. Ang Diyos ay meron gustong ipaliwanag sa atin. Tungkol sa kanyang mga activities. Na kung hindi niya gagamitin ito mga... actually, these terms are what? It is called language of accommodation. Hindi kasi natin maunawaan ng Diyos. Bakit He is God? So, alam ka naman, ang Diyos gusto mag-communicate sa atin. Kung gagamitin ng Diyos yung kanyang lingwahe, hindi natin siya maunawaan. So, ginawa ng Diyos, para maintindihan natin siya, yung lingwahe natin, tao, ang kanyang ginamit. So, dahil ang ginamit ng Diyos, human language, limited, limitado. Kumbaga, finite na nga ang tao, kapos na nga tayo sa kaalaman ng tao. Kapos na nga tayo sa pangunawa because we are finite beings. Ngayon, ang pangunawahan natin is an infinite being. Hindi talaga, hindi mo maarok. Imagine mo, bottomless ang Diyos, bottomless, yun is really infinity. Without bounds. Walang limitasyon. Aarokin ng limitado yung unlimited. Hindi mo maarok yun eh. Pipilitin mo unawain yung walang hangganan. Diba? Yung walang hangganan, pwede niya mapuno yung limitado, yung may hanggan. Pero yung may hangganan, aarokin yung walang hanggan. Ano yun eh? Eto ka lang. Tapos ang Diyos, eto. Ngayon dahil sa hindi na natin may diretso ang linya, lagyan na lang natin ng point niya. So, it represents a segment. Actually, itutuloy-tuloy mo yan. Yan ang line. Infinite yan. Infinite. So, geometry, di ba ganyan? Di mo na may drawing ng line eh. Nang tuloy-tuloy. So, lagyan mo lang ng arrow. What na yan? You represent line. Ayun, ito ka lang. Segment ka lang. Araw mo yan. So, dito lang ang kakayanin mo. Yan lang ano mo eh. Yan lang, haba mo eh. Whereas God, infinite, kaya niyang punuin itong maliit na yan. Eh ikaw, maabutan mo ba yun Diyos? Ito yung infinite. Walang hanggan. Ang kanyang kaalaman, ang mga bagay-bagay sa kanya, hindi mo maarap talaga. So, ginawa ng Diyos, yung ating limitadong lingwahe, yun ang ginamit niya. So, tapos sa atin ang Biblia. Kaya para manawa natin ng bagay tungkol sa kanyang activities, tungkol sa kanyang relasyon sa atin, kaya ginagamit niya kung anong alam natin. So, alam natin yung mga katawan natin. Sinabing, ikaw na lang ang kanang kamay ko. Siya ang kanang kamay ni Senator Enrile. Ano papasok sa iyong idea? Aba, next in power, di ba? Next in power. Ang ibig sabihin ng next in power, kasunod siya sa rank, sa position.
Pero pag sinabi ang Diyos si Kristo ay nakaluklok sa kanan ng Ama, meron bang kanan kamay ang Diyos? Wala. So, at least nagkaka-idea ka na, next in power. Although di natin sinasabi na mas mataas ang Ama sa Kanya. So, rin nag-reveal sa atin na He is next. Diba? Sa kanan ng Ama. So, pag sinabi ng Biblia na ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako, huwag mong isipin na mayroong pagkalaki mata ng Diyos na may iris, may pupil, diba? Hindi ganun, walang ganun ng Diyos. Pero kapag nalaman mo na ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako, may effect sa'yo. Aba, alam pala niya nangyayari sa akin. Oo, nakikita pala niya ako. So, merong effect sa'yo, nararamdaman mo yung effect. Diba? Pero walang ganun ng Diyos. Pag sinabi sa Biblia na, underneath are the everlasting arms. Alalayan ka na walang hanggang kamay. Anong dumarating sa'yo? Sense of comfort? Sense of security? Parang yung ama na, sige, tanong ka, sasaluhin kita. Dito ka na, sasaluhin kita. Diba? Pag bata, wala, release siya kasi alam niya, ano yung tatay niya? Diba? So yun ang dumarating sa atin na concept, na idea. Nako-comfort tayo at natututo tayo magtiwala dahil nandiyan naman ang Diyos eh. Diba? So ginagamit lamang yun para pagka-idea tayo kung anong ginagawa ng Diyos sa atin. So kaya tinatawag ng mga language of accommodation. But in reality, walang ganyan ng Diyos. Wala siyang kamay, wala siyang mata, walang ilong. So tingnan natin ilang mga body parts. So nakita natin muna, Romans 10:21. Sinabi na may kamay ang Diyos, Romans 10:21. Back to Israel, he saith, all day long, I have stretched forth my hands. Ano pa? Psalm 33:18. Psalm 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy. So, ano naman yung nabanggit dyan na body part? Eye. So, anong ibig sabihin dyan? Doon sa all day long, I've stretched forth my hand. Binibigay ko yung kamay ko sa kanila. Ano yan? Ang idea dyan, God is always ready to reach out. He's always ready to forgive. God is always ready to help. Kaya inaalok na nga yung kamay eh. Di ba? Pag sinabing inaalok na yung kamay, kamay ng pagtulong yan. O kamay ng kami pag-reconcile. God is ready to forgive. Pag sinabi na ang mata ng Diyos, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him. Paano sa walang takot sa Kanya? Nandun din ba ang mata ng Diyos? O doon lang sa mga natatakot sa Kanya ang mata niya? So, anong nakukuha niyong kahulugan ng verse na yan? The eye of the Lord is upon them that fear Him. Ibig ba sabihin, hindi siya nakatingin sa walang takot sa Kanya? Or sinabi kasi them that fear Him, mga believer yun, mga saved, mga Christian na tinutuloy. Yan yung mga tao na may takot sa Diyos. Yung mga unsaved, they have no fear of God before their eyes. So wala na sa kanila ang mata ng Diyos? Yes or no? Aray Randol, ano po? Nakatingin pa rin ba ang Diyos kahit sa mga walang takot sa Kanya? Sa mga unbeliever, nandun pa rin ba ang mata ng Diyos? Andun o wala na? So there is this sense na ang mata ng Diyos ay nasa lahat. Hindi lamang sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng tao. Otherwise, meron mga hindi malalaman ng Diyos kung hindi niya tinitignan, no? Pero pag sinabi ng mata ng Diyos ay nasa mga natatakot sa Kanya, special yun. Special attention. Special providence. So in a sense, ang mata niya nasa lahat ng tao dahil alam niya lahat na nangyayari. Alam niya lahat ang ginagawa natin kasalanan na, o hindi, o mabuti. Ang mata niya ay nasa lahat.
Pero pag sinabing ang mata ng Diyos ay nasa mga nakatakot sa Kanya, it could also have special attention, special care, special providence sa mga may takot sa Kanya. Meron siyang special na attention sa mga believer. Pero sa mga unsaved, ang mata ng Diyos ay nandun lang para bantayan yung kanilang mga kasalanan at ilista sa aklat ng buhay, sa aklat ng mga lawa. Yun ang magiging basihan ng kanilang judgment, kanilang mga nagawang kasalanan. So sa atin, yung mata ng Diyos ay nasa atin para bigyan ng provision, bantayan, ingatan, special care, special attention, special providence. So, na-mention sa Deuteronomy 32:27, iba pa mga about parts, no? Deuteronomy chapter 32, verse 27. Were it not that I feared the wrath of the enemy, lest their adversaries should behave themselves strangely, and lest they should say, our hand is high, and the Lord hath not done all this. So that's 32 verse 27. The hand of the Lord hath not done all this. Psalm 18:8. Psalm 18:8 from verse. There went a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth. Ano yun? Lumalabas, usok sa nostrils ng Diyos. At apoy sa kanyang bibig. Meron bang nostrils ng Diyos? Meron ba siyang mouth? Wala. So, meron ko lang ang gustong parating sa akin ng Panginoon sa kanya. Okay? Isisipulo ng kanyang galit sa mga masasama. Let's go to the other word. Ano naman po itong anthropopathism? So again, anthrop is what? Anthrop or anthropos is man, while pathism is what? In Greek it is pathos or pathos. So derived from the Greek word pathos or pathos, which means what? Emotions. Feelings. So, ano yung mga English word na may mga pathos? Diba? Sympathy. Diba? Ano pa? Empathy. Ano pa? Simpatico. Diba? Simpatico. Sympathetic. Simpatico. Apathy. Ano naman yung apathy? Walang emosyon. Diba? A means without. Pathos is feeling. Without feeling. Apathy or apathetic. Walang emosyon. Sympathetic, nakikidalamhati. Diba? Sympathetic because pathos means feelings or emotions. So when you say anthropopathism, these are biblical references or biblical verses which ascribe what? Human emotions or human feelings to God. Yung mga feeling at emosyon ng tao na ina-ascribe natin sa Diyos, kagaya ng pagdadalamhati, di ba? Pagkalungkot. Actually, hindi mo mapalungkot ang Diyos. Hindi mo siya madadalamhati, hindi mo siya masasaktan ng damdamin. Pero, sinasabi lang ng gano'n para maramdaman natin yung mga ginagawa natin, yung epekto ng mga ginagawa natin. For instance, kapag ikaw ay masamang ugali sa kapwa, bad behavior ka sa kapwa mo, anong reaction sa iyo ng kapwa mo? Kung hindi siya magalit, anong pwede mo siya reaction? Kunwari, bad manners ka, bad ang ugali mo sa kapwa mo, ano yung mga possible reaction niya sa'yo? Lalayo, di ba? Lalayo siya. Kung hindi mo siya magalit sa'yo, lumapit siya. Sa pag lumapit to, sigurado na natin. Hindi masakit na sasabihin to.
Bigla lang ito, sigurado, nasa magagawin ito kaya sa iyo na lang. So, ganun yan ako. Meron tayong mga actions na pag ginawa natin, ititigil ng Holy Spirit yung kanyang influence. Kagaya rin ng nagiging reaction ng tao sa atin kapag may ginagawa na yung masama sa kanila. Pag may ginawa ka masama sa kapwa mo, they shun us. Anong lalayo sila sa atin? Ganun din, pagka gumawa tayo ng mga bagay-bagay na contrary to the kontra sa attribute ng Panginoon sa kanyang holiness, hindi siya kumikilos eh. Minsan sa isang tao, minsan walang nasesay, walang nalabagkalis, bawas ang kanyang influence. Ayaw niyang kumilos sa atin, wala siyang, parang hindi siya nag-influence sa iyo. Kaya meron verse Bible lang, quench not the Spirit. Grieve not the Spirit. Dahil pag ginawa natin yan, we do certain things, we do some actions, or behavior, we conduct ourselves na contrary sa kanyang holiness, sa kanyang kabanalan. Hindi siya kumikilos. Kaya nang ginagawa ng ibang tao sa atin na pag bad ang behavior natin, lalayo sila sa atin. So, sa tao, ano yung mga sinayot example? Ano yung mga sinayot example sa tao? Sa Ephesians chapter 4. Sabi natin Ephesians 4. Verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. So, nabanggit dyan yung ilang mga bagay-bagay na nakakagrieve sa ating kapwa, na kung gagawa rin tayo ng kontra sa kabanalan ng Spirit, mababawasan ang kanyang influencing power sa amin. Like what? Verse 28. Let him that stole steal no more, but rather let him labor. 29. Let no corrupt communication proceed out of their mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Verse 26. Be ye angry and sin not. Verse 25. Put away lying. Speak every man truth with his neighbor, for we are members of one. Members one of another. So yan po ang ilang mga masasakit na bagay na pwede magawa sa kapwa. 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So when we do that to our neighbor, whether they will get angry on us, galit sa atin, or lalayo na sa atin. Diba? So, kung tayo naman dyan, magiging bad behavior sa Holy Spirit, ginagawa tayo na against His holiness, tatahimik lang siya. Kumbaga, supposed to be, you are controlled by the Spirit, ngayon, you are controlled by yourself, hindi siya kumikilos sa iyo. Until mga, Now, ano naman yung mga inascribe sa Diyos, ano? Gaya ng repenting. So, medyo mahirap intindihan ko, no? Sa Genesis chapter 6. And it repented God that He made man. Sabi mo kanyang verse? At nagsisi ang Diyos na ginawa niyang tao. Anong klaseng pagsisisi yan? Hindi mo yan katulad ng pagsisisi ng tao na nagkasala. Dahil ang Diyos hindi nagkakasala. Hindi rin mo yan pagbabago, nagsabi, nagbago siya ng isip, dahil ang Diyos, kailanman, hindi na magbabago ang isip kailanman. Kaya lang mo nagbabago ang isip ng tao dahil meron kang nakita ngayon na dati, hindi mo nakikita, kaya nung nakita mo na, nagbago ng isip mo. Ang Diyos, wala namang bagay na natutubli sa Kanya, kaya alam na lahat, hindi na magbabago ang isip niya. Sabi sa atin sa Biblia, but He is of one mind. Who can disannul it? Who can change Him? Sino makakabago sa Diyos? Isa lang ang isip niya, isa lang ang pasa niya, isa lang ang libre niya. What He has declared, He will perform. And no one can disannul it. Wala na makakabawi na, wala na makakatanggal niya. So ano nagbago sa Diyos? Hindi yung nagbago dahil nagkasala, tapos na magbabago na. Hindi yung nagbabago ng isip. Dahil meron siyang bago na discovery, o bago na nalaman. Ano nagbabago sa Diyos?
Ang nagbabago, sinasabi sa Diyos, kasi repentance means what? Repentance means change. Ayaw mo baguhin ng Diyos? Immutable ng Diyos? Diba? So ano lang ang nagbabago sa Diyos? Not His mind. Nor His nature will change. But His action. Kanyang action, magbabago. Pero bakit magbabago ang action? It will be triggered by what? It will be triggered by the change in mind. Walang pagbabago sa tao, sa lang ang action ng Diyos. Pero pag nagbago ang tao, magbabago ang Diyos. Ang course of action niya. Kagaya rin ng isang tatay. Pagkakanak mo, masunurin. Diba? Kagaya buhos ang tubo na, bait ko anak ko, sige, pag nag-test na, anak, alam mo yan, sige, bait ka. Pero pag nagbago yung anak mo, naging suwain. Gano'n ka pa rin ba? Sige, anak, suwain ka. Bait ka, suwain ka. Anong bibigay mo? Blessing? Pagpapala o pagpapalo? So ano nagbago? Nagbago ba yung mga? Hindi. Yung action niya nagbago. Dahil nagbago yung anak. Diba? Pero kung hindi nagbago yung anak, mabait din yung mga. Pero dahil nagbago yung anak, kailangan na yun, hindi blessing. Pagpapalo ka lang. So, nung magkasalang tao mga kapatid, iba lang ang action ng Panginoon dahil nagkasalang na. So, nagbabago lang sa Diyos ay kanyang action. Pagkaya na ano yan sun. Anong effect ng sun sa wax? Huwag nilakan ng wax kapag ka nasikatan ng araw ng wax. It will melt, di ba? Pero kapag clay, ang ilagay mo sa sun, anong nangyayari sa clay? It will harden. So the clay will harden, the wax will melt, but the sun will not change. Diba ka nagbabago yung element, nagbabago-bago rin yung effect. Pero sa Diyos, wala nagbabago. Diba? So, yun po ang yun ang sinabing repentance ng Diyos. The last verse, Isaiah 59:1. Isaiah 59:1, the late verse of the Isaiah 59, verse 1. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither is ear heavy, that it cannot hear. Ano ito? Ang kamay ng Diyos ay tinibigsi para hindi makatulog. Ito mga kapatid, kapag hindi natin ito naiintindihan, itong anthropomorphism, anthropopathism, wala, hindi natin masyadong ma-appreciate yung mga ilang passage sa Bible. Kapag alam mo na yung mga bagay nito, may effect na sa iyo yung ibang verse. Pag sinabi, the Lord's hands is not shortened, that it cannot save. Sige, yung pagtulong ng Diyos, nandyan parati. Ang Diyos parati ready na tulong. Bukas palad siya parati na magbigay tulong at ayuda sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya, lalo na sa Kanyang mga anak. Kaso lamang ang nakakapigil sa pagtulong ng Diyos. Verse 2, ang nakakapigil. But your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you, that He will not hear. So hindi malayo ang Diyos, parang hindi nahibot ang Kanyang kamay at tulungan tayo. Pero parang nagiging malayo lamang siya dahil sa ating mga kasalanan. Ang Diyos, parating handa, sigulong, parating handa, bigay ng Kanyang habag, Kanyang awa sa atin. So, madaling natin maintindihan ang mga passage of Scripture, no? Kapag alam natin yung mga bagay niya. Kasi mga hindi nakakunawa dyan, yung kulto ang pinalabasan. Sabi pa ni Soriano, ang Diyos, may puwet, may dibdib. Kasi may likod Kasi nilikha ang tao sa wangis ng Diyos. Ang wangis natin, ganito tayo, pinatay lang tayo sa wangis ng Diyos. Ang Diyos, may puwet, may dibdib, may buhok. Dito sa John 6:44, John 4:24, di ba? God is Spirit. So, yun ang
po na malaman natin kung ano yan, how it will benefit us all. Okay, tayo tumayo, tayo magtapos sa ating nalangin. Nagilang Diyos, mga dalang nawa, salamat po sa kapahayan ng salita. Sana po Ama, ito natin matatandaan. Sana lalo po kong lulinaw sa atin, ito kami sa mga nawaan ng mga salita. At patuloy kami sa mga palataya, yung mga salita na mababasa pa. May kaugnayan sa inyong mga activity, mga relasyon sa mga po ang mga kausap, mga kahihingan na nalagit, mga kailangan mo sa lingkod po mga kalugunan. Kailangan po ang mag-iingat sa mga kasamang kalugunan. Handa na ako din ang mga katawan para sa mga trabaho ng gawang bukas. Hindi na kami iwasan ng mga kapuna. Alat sa kanyang magdalagan sa salamat sa kanyang Panginoon Jesus. Magandang gabi po, kawayan po natin po.